Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Alam po namin na napanood na po ninyong lahat mga kababayan yung isinagawang press conference na dapat sana ay Blue Ribbon Committee pero hindi po natuloy. Naging press conference na lang ng mga Marines, mga dating Marines, ng mga dating sundalo at napakarami po nilang mga pasabog. Marami pong mga naglabasan ng mga revelasyon. May mga bago po silang natukoy. Itong apat na naidagdag sa kanila sapagkat hindi po nakarating yung iba. Pero may mga nakakagulat na revelasyon, mga ibinulgar ng mga sundalong ito. At kaugnay ng pagsisiwalat ng katotohanan ito mga kababayan, meron pong mensahe si Senator Rodante Marcoleta. Ito ay napakahalagang mensahe po mga kababayan para sa ating lahat. At gusto po naming ipapanood po sa inyo. Panoorin po natin ang sabay-sabay ang mensaheng ito ni Senator Rodante Marcoleta. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdideliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Anong dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa
Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayo magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ayan ang mensahe po ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Kung inyong lilimi-limiing mabuti yung mga kataga na binitawan niya sa pagkakataong ito, mga kababayan, ay mayroon pong ipinahihiwatig ang ating mahal na senador tungkol sa mga maaaring mangyari at mga maaaring magaganap mula ngayong araw na ito at sa mga susunod pang mga araw. Nakakalungkot lang, mga kababayan, sapagkat totoo po yung kanyang binanggit kanina na wala naman pong ibang hangad ang Senator Rodante Marcoleta, kundi tukuyin lang, gustong malaman ang katotohanan at maihain sana ang katarungan sa lahat po ng ating mga kababayan na naghahangad nito para nang sa ganon ay mapanagot ang mga dapat na mapanagot ang gumawa ng pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero sa kabila po ng kanyang pag-uumigting at paghahangad na malaman kung sino po ang nasa likod o mastermind ng napakalaking pagnanakaw na ito, mga kababayan, ay ganito po ang kanyang kinahihinatnan. Siya po ay kinasuhan ng mga imbentong kaso. At sabi nga po niya kanina, kung inyong napansin, maaaring ngayon, bukas, sa makalawa o sa mga susunod na araw ay aarestuhin siya at ipakukulong siya, mga kababayan. At nabanggit pa niya, mga kababayan, na pansamantala muna ay hindi po tayo magkita-kita ng mukhaan. Mga kababayan, matindi po ang mensaheng ito ni Senator Rodante Marcoleta. At hinihiling niya sa atin na mga Pilipino, mga naniniwala at sumasang-ayon sa kanyang ipinaglalaban, mga kababayan, na magkaisa po tayo. Kung napansin po ninyo yon, tinindihan po niya yung pagkakaisa. Kaya mga kababayan, aabangan natin ang mga maaari pang mangyari mula sa araw na ito hanggang sa mga susunod pang mga araw, mga kababayan, sapagkat kung kahapon yung isinagawang pagsisiwalat ng mga dating sundalo, ng mga pag-deliver nila ng mali-maletang pera sa mga kinauukulan, kasama na po dyan ang mga nasa media, mga personalidad, mga matataas na opisyalis ng gobyerno, mga kababayan, meron pong mas mahalagang mangyayari po sa araw na ito. Dahil itong araw na ito ang itinakda ng Pangulo na pagkakaroon ng special session. Special session para talakayin di umano ang mga problema sa ating bansa. Pero mga kababayan, ang nakikita po ng karamihan, lalong-lalo na po yung mga political analyst, na mga legit na political analyst, magkakaroon po yan ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kaya kahapon po, salamat sa lahat ng ating mga magigiting na dating sundalo, sapagkat kahit papano ay nailabas po nila yung mga dapat nilang ilabas at nalaman, narinig na at napanood na po ng sambayanan at taong bayan. At mga kababayan, tayo na po
ang bahalang humusga tungkol sa mga isiniwalat, ibinulgar nitong mga dating sundalo, mga kababayan. Pansamantala, mga kababayan, ay tulungan natin at suportahan ang Senator Rodante Marcoleta sapagkat siya po ay humaharap ngayon sa matinding pagsubok, mga kababayan. At ito nga po na ginigipit, tinatakot ng kasalukuyang administrasyon. Sasabihin na natin yan, mga kababayan, sapagkat totoo naman, wala naman pong ibang gagawa yan kundi ang kasalukuyang administrasyon. At kung nakikita po natin, mga kababayan, at napapansin natin at nauobserbahan natin, lahat ng mga nagsusulong ng katotohanan, lahat ng nagsisiwalat ng katiwalian, lahat ng gustong magsalita tungkol sa napakalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas, iniisa-isa po nila na ipinakukulong, hinuhuli at inaaresto, mga kababayan. Ano na po ang magiging kapalaran ng ating bansa sa hinaharap para sa ating mga anak, para sa ating mga apo, at para sa ating mga kababayan kung ganito at hindi na po umiiral ang hustisya sapagkat ang hustisya po ay parang nakapiring na, mga kababayan. Sarado na po ang mga mata ng hustisya sapagkat ang mismong nagpapatupad nito, mga kababayan, sa lahat ng ahensya na nagpapatupad nito ay hawak na po ng mga taong ganid sa kapangyarihan at mga taong gustong magsamantala pa sa kabangyaman ng ating bansa at gusto pang maghari ang kanilang panunungkulan ng tuloy-tuloy at hindi na po sila maaalis pa. Mga kababayan, tayo po ay may karapatan na magsalita. Meron po tayong karapatan na maghayag ng ating mga nasa saloobin, damdamin sapagkat yan po ay ginagarantiyahan naman ng saligang batas ng ating bansa. Mga kababayan, wala na po tayong magagawa kundi ang tayo po ay magkaisa na ipanalangin at idalangin natin ang ating bansa na sana po maghimala po ang nasa taas at gumawa ng paraan para ihayag ang mga taong ito at gumawa ng paraan para mabago ang sistema at maghari po ang katarungan para po tayo ay magkaroon ng kapayapaan na maisasagawa natin ang ating mga gawain araw-araw at mapayapa nating maisagawa ang ating mga pamumuhay, paghahanap buhay at kahit papano'y maging masaya naman tayo sa ating mga paglalakbay sa mundong ito, mga kababayan. Beno, yun lang ang aming maipararating ngayong araw na ito. Sana po, mga kababayan, hanggang sa dulo po, ay kasama po namin kayo at ni Senator Rodante Marcoleta. Suportahan po natin ang Senator Rodante Marcoleta at sa lahat ng mga nagsusulong ng katotohanan, katwiran para makamit natin ang katarungan, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood.